Sugatan ng isang siklistang senior citizen matapos sumalpok sa kasalubong na kotse sa Rizal. Ang nahulikan na disgrasya, tinutukan ni EJ Gomez. Hoy! 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 Oh! Hala! Hala! Yan ang nasa pool sa video ng pagsalpok ng isang siklista sa kasalubong nitong kotse sa San Mateo, Rizal alas 8:30 ng umaga kahapon. Nakunan din sa dashcam ng kotse ang aktwal na pagsalpok. Yung part na yun sobrang tapik niya. So hindi, nung packet ako, nakita ko yung kalsada na wala nang kasalubong. So nagulat na lang ako na biglang may bumulusok sa akin pababa. So there's no way to escape na po. Yung takbo naman ng kotse na paahon, normal lang siya na, siyempre umaahon, hindi siya matulin. Itong bike naman, talagang matulin po. Nabasag ang salamin at nayupi at nagasgas ang pintuan ng driver's seat. Nasira rin ang side mirror ng sasakyan. Yung pinangyarihan po ay sharp curve po yun. Napakadelikado, kinukonsider namin siya na accident prone. Binigyan ng first aid ang 63 anyos na biker na residente ng Quezon City. Ayon sa pulisya, nakalabas na ng ospital ang siklista at patuloy na nagpapagaling. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang siklista. Nagkaareglo rin daw ang dalawang panig. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Bago ang undas sa Sabado, ramdam na ang dagsa ng mga dalaw sa mga pangunahing libingan ng Maynila. At mula sa Manila North Cemetery, nakatutok live si Jonathan Anday. Jonathan. Ivan, mag-aalas 6 ng gabi, magsasara na itong Manila North Cemetery. Unti-unti na nagsisilabasan yung mga dumalo kanina. Pero kanina, dagsa po yung mga dumalo rito. Nasa 30,000 sa taya ng pamunuan ng Manila North Cemetery. Pero ang inaasahan talaga nila, aabot to ng 2 milyon hanggang sa November 2. Dumagsa kanina ang mga dumalaw sa Manila North Cemetery. Ang ilang ayaw maglakad, dubalaw na ngayong pwede pang pumasok ang mga sasakyan. Sakit na tod. Mga November 1, dati na-try nyo na pumunta dito? Oo, na-try na namin. Kaya lang, ang hirap pumunta. Tapos ang layo ng nilalakad namin. From dun sa, malayo pa sa gate. Doon kami nagpa-park. May mga nakahanda ng wheelchair sa mga mangangailangan nito. Bigat din ang traffic sa loob ng sementeryo. Simula Miyerkules, bawal na munang pumasok ang mga sasakyan rito. Nagulat kami kahapon, tsaka ngayon. Ang expect namin, mga 29 pa masisimula ang datingan. Siguro inisip na rin nila na mas maaga, mas maganda. Last minute na rin ang paglilinis ng mga puntod na hanggang bukas na lang pwede. Nakakailang puntod po kayo? Siguro mga 10 ganyan. Sa ilang araw? Sa isang araw? Tapos 1.5? O sumugano, 10,000 sa isang araw? Naman pulat na gano'n na 1,000 eh. Kamukha na isang litsong ganyan, babayaan ka 500. Oh. Si Rufina nagtirik ng mga kandila sa puntod na walang lapida. Natabunan na kasi ng mga pinagpatong-patong na puntod ang libingan ng kanyang 17-day-old baby na pumanaw noong 2014. May nagalok raw na ilipat ito sa tinatawag na apartment pero tumanggi sila dahil may kontrata at bayad. Kasi lilipat din yun pag hindi namin nabayaran. Pagdating ng due date, wala kami dito. Hindi na namin siya alam kung saan namin pupuntahan. May website ang Manila North Cemetery para sa paghahanap sa mga puntod. Sa 1 milyong nakalibing dito, 400,000 na pangalan pa lang ang nasa website. Hanggang kanina tuloy-tuloy ang pag-i-encode ng mga impormasyon mula sa sira-sira at inaanay ng talaan ng mga patay. Nilagyan din ng air-conditioned units ang isang gusali ng kolumbaryo sa sementeryo. At dahil air-conditioned na itong kolumbaryo, bawal na pong magtirik ng kandila dito sa loob. Ang pwede na lang dito sa labas. Meron ditong candle stand kung saan pwede lang magtirik ng kandila yung mga tao. Kanina, sunod-sunod ang mga humahabol na maglibing lalo't hanggang sa Martes na lang muna ito pwede at bawal sa mismong undas. May nakunan din kaming nagpapatugtog ng loudspeaker sa ibabaw ng puntod. Bawal yan at kukumpiskahin, sabi ng pamunuan ng sementeryo. Bawal din magdala ng alak, baraha, matatalim na bagay, pati ng mga alagang hayop. Ang mga bawal sa Manila North Cemetery, bawal din sa Manila South Cemetery. Umaga pa lang umabot na sa 7,000 ang dumalaw doon. Ngayon ang huling araw para maglinis ng mga puntod doon. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, sa November 1 nila inaasahan ng dagsa ng mga dadalaw. Inaasahan ko yan, itong uno. Siguro maaga pa lang, pagkabukas kakapal na ng todo yan.
lalo pag gumanda yung panahon. Abiso po sa mga motorista sa darating na Huwebes hanggang umaga ng Lunes ay isasara po sa daloy ng trapiko ang ilang bahagi ng Blumentritt, Dimasalang, Maseda at southbound lane ng Dimasalang Bridge at Aurora Boulevard sa paligid ng Manila North at Chinese cemeteries. Magpapatupad dyan ng rerouting ang Manila Police District. Dito po sa Manila North Cemetery, 6 a.m. hanggang 6 p.m. bukas itong sementeryo. Pero sa Miyerkules hanggang sa Linggo, 5 a.m. to 9 p.m. na ang operating hours nito. Yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jonathan Andal.